Kamusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po kasi marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings, basahin po natin at kuminsan kailangan ng basahin ng 2 o 3 beses bago maintindihan kasi hindi po tayo familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa aklat ng Exodo, noong mga araw na iyon, ang Ehipto'y nagkaroon ng ibang hari na walang anumang alam tungkol kay Jose. Sinabi niya sa kaniyang mga kababayan, "Nanganganib tayo sa mga Israelita, sila'y patuloy na dumarami at lumalakas pa kaysa atin. Kailangang gumawa tayo ng paraan para mapigil ang kanilang pagdami. Baka tayo salakayin ng mga kaaway at umanib pa sila sa mga ito. At pagkatapos ay umalis sa ating lupain, kaya't naglagay sila ng mababagsik na tagapangasiwa upang pahirapan ng mga Israelita. Ipinagawa ng Faraon sa mga ito ang mga lungsod ng Pitom at Rameses, lungsod na tinggalan ng mga pagkain at kagamitan. Ngunit habang sinisikil, lalo pang dumarami at lumalaganap ang mga Israelita, kaya't sila'y kinapuotan at kinatakutan ng mga Ehipsyo. Dahil dito, ang mga Israelita'y lalong sinikil at pinahirapan ng mga Ehipsyo sa paggawa ng tisa at ng iba't ibang mabibigat na gawaing bukid. Iniutos naman ng Faraon sa mga Ehipsyo na itapon sa ilog Nilo ang lahat ng lalaking isisilang ng mga Hebreya at bayaan lamang mabuhay ang mga babae. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pumasok ang mga Israelita sa lupain ng Ehipto bilang mga invited guests. Dahil kay Jose, ang gobernador ng Ehipto, tinanggap si Israel at ang mga anak niya ng paraon sa Ehipto ng buong kasiyahan. Pinakatibalaan sa kanila ang pamamahala ng mga tupa at ng mga kawan ng mga Ehipsyano kasi sila'y mga pastol. Pinatuloy sila sa lupain ng Goshen, isang matabang lupain upang tumira doon. Ngunit sa takbo ng kasaysayan, nagkaroon ng bagong pamumuno sa Ehipto. Maaaring nagkaroon ng bagong dynasty sa Egypt at ang mga naupo sa trono ay ibang pamilya na. Hindi nila kinilala ang serbisyo ng mga Israelita. Dumami na ang mga Israelita. Ikinatakot ito ng mga Ehipsyano. Baka kumampi sila sa mga kaaway ng Ehipto at kalabanin sila. Kaya gusto nilang i-control ang mga Israelita. Una, pinahirapan nila ang buhay ng mga Israelita. Inalipin nila sila. Ngunit mas mahirap ang buhay nila, mas lalong dumami sila. Lalong natakot ang mga Ehipsyano noong dumami na sila. Pinapatay sila sa mga komadrona. Pinapatay nila ang mga batang lalaki ng mga Israelita. Hindi sila sinunod ng mga komadrona kasi may takot sila sa Diyos kaysa sa mga Ehipsyano. Kaya iniutos na lang ng paraon na lahat ng mga batang lalaki ng mga Israelita ay itapon sa ilog ng Nilo, ang malaking ilog sa Ehipto. Natatakot ang mga may kapangyarihan kapag dumadami ang tao. Nangyari yan sa mga Ehipsyano at nangyari din yan ngayon.
Sumisigaw ang mga makapangyarihan, ang mga first world countries na overpopulated daw ang nasa Africa, ang nasa Asia, ang nasa South America. Kaya nadideklara sila ng digmaan laban sa mga babies. Pinapatay ang mga babies kahit na iyong hindi pa lumalabas sa sinapupunan. Tinuturing nilang kaaway ito. Kaya nandyan yung abortion and abortion industry para sa pagpatay ng mga kawawang mga babies. Ngayon, milyon-milyon ang mga babies na pinapalaglag. Sagabal daw sila sa kaunlaran at sa kaligayahan ng mga tao ngayon. Hindi ito hahayaan ng Diyos. Hindi sila magbabagi. Tulad na ang mga Hipsyano ay hindi nagwagi laban sa mga Israelita. Ang nagpapapatay ng mga bata noon sa ngalan ng overpopulation ay minumulto ngayon ng underpopulation. Dumadating na sa kanila ang demographic winter. Nawawala na ang kanilang lahi. Tumatanda na sila at wala nang nangangalaga sa kanila sa lipunan nila kasi wala nang mga bata. Mas marami ang tumatanda kaysa pinapanganak. Hindi na nila masustento ang kanilang lipunan kasi kakaunti na ang mga nagtatrabaho sa kanila at ang mga tao nila ay nagiging makasarili na, ayaw ng manganak pa. Hindi magtatagumpay ang pumapatay sa mga babies. O Panginoong Diyos, buksan mo ang aming mga mata na tingnan ang mga bata bilang iyong biyaya at hindi bilang problema. Hindi sila pabigat sa buhay. Sila ang nagsasariwa sa aming buhay at sa aming lahi.